Ano ba ang dapat gawin kapag ang isang empleyado ay hindi na pinapasok ng employer sa opisina o sa trabaho? So, kadalasan ang mga sitwasyon na yan nangyayari kung saan ang empleyado ay hindi na pinapayagang pumasok sa gate ng kumpanya o sa building ng kumpanya. Siyempre ngayon, ang empleyado, kapag nagsampa ng reklamo yan na hindi na siya pinapapasok, ang gagawin lang ng employer dyan is i-deny niya lang na pinagbawalan niya. Sabihin niya na hindi naman totoo na hindi siya pinapapasok. So gagawa-gawa pa ng kwento yan, sasabihin na siya mismo ang ayaw nang pumasok. Tapos, minsan sasabihin pa na nagpadala na nga kami ng notice sa kanya na pumasok siya, pero hindi pa rin niya sinunod. Kaya, hindi totoo na pinagbawalan siya pumasok. Ang totoo, siya yung ayaw na pumasok. At siya ay nag-awol muna, tapos naging abandonment of work kasi hindi siya pumasok kahit na napadalhan siya ng sulat na pinapapasok siya sa trabaho. So, ganoon kadalasan ang magiging kwento dyan. So, siyempre, yung empleyado, pag nagsampa na ng reklamo, dahil verbal lang, wala namang patunay, malamang ang kanyang reklamo ay madidismiss lang. Kasi wala namang patunay na tinanggal siya. Kasi nga, sa labor law natin, ang kasong illegal dismissal, bago yan husgahan kung may illegal dismissal nga ba, kailangan muna mapatunayan nung nagrereklamo na tinanggal siya. Kung ibig sabihin, ang complainant ang magpapakita ng ebidensya na tinanggal siya sa trabaho. Isa sitwasyon na yan, paano nga niya maipapakita, paano niya ipakita ang ebidensya na tinanggal siya sa trabaho, verbal lang naman. Sinabihan siya ng huwag nang pumasok doon sa gate pa lang. So verbal yun. Walang sulat. Basta, hindi naman siya pinapapasok. O kaya, malamang pag ganyan ang sitwasyon, sasabihin ng arbiter dyan, o dismiss ko na muna to. Kasi, hindi na patunayan na tinanggal siya sa trabaho. So, madidismiss ang kaso. Diba? Ngayon, ano ba ang magandang gawin kapag sa ganyang sitwasyon na basta ka na lang sinabihan na huwag ka nang pumasok o ang gwardiya mismo sa gate, hindi ka na pinapapasok. Ang tawag dyan, barred entry. No? Barred entry ka na. Ang magandang gawin dyan, unang-una, i-text mo
o kaya i-chat ang bisor mo. Babanggitin mo sa kanya na, ma'am, hindi ho ako pinapapasok dito sa gate kasi ang sabi daw na may-ari, wag na raw akong papapasukin. So ngayon, kapag totoo ang sinabi ng may-ari na may instructions talaga na huwag ka nang papapasukin, kukumpirmahin yan ng bisor mo. Sasabihin niya, halimbawa, oo nga wala tayong magagawa sinabi ni boss So, yung reply na yun sa chat o kaya text, yan na ngayon ang gagamitin mong ebidensya na hindi ka na nga pinapapasok. Pero, may mas maganda pang way. Dagdagan pa natin yan. Yung isang magandang way, pumunta ka ngayon sa barangay na nakakasakop sa kung saan yung opisina na yan. Magbitin mo doon sa barangay na hindi ka na pinapapasok ng employer mo. So parang nirereklamo mo o pinabablatter mo sa barangay. So si barangay naman ngayon, ilalagay niyan, ipapanagbok mo yan, ilalagay nila sa logbook. Tapos, mag-request ka ngayon sa barangay na kung pwede, samahan ka doon sa kumpanya niyo para at least witness mo ang mga barangay kagawad o kaya tanod o kaya si kapitan na talagang hindi ka na nga pinapapasok ng kumpanya para talaga mailagay nila yun sa logbook. Ngayon, kung nailagay na yun, kumuha ka ng kopya ng logbook. Kung mayroong malapit na photocopy, mag-photocopy ka ng laman ng logbook na nakalagay doon yung blatter mo na hindi ka na pinapapasok ng So, yung logbook mo nga na yun, ang photocopy nun, yun na ngayon ang gagamitin mo ebidensya na hindi ka na pinapapasok. Ibig sabihin, tinanggal ka sa trabaho. Yan ang ngayon yung patunay mo na dismissed ka o tinanggal ka sa serbisyo. So, pagka ikaw ay tinanong kung ano patunay mo na tinanggal ka sa serbisyo, napakita mo yung record ng logbook at saka yung text or chat ng bisor mo na kinukumpirma ang desisyon ng boss mo na hindi ka na raw papapasukin. So, yan ang mga gagamitin mong ebidensya. So, kung mayroon kang ganun, sigurado na napatunayan mo na ikaw nga ay tinanggal sa trabaho. So, ngayon, mapupunta sa employer mo yung obligasyon para patunayan na mayroong legal na basihan kung bakit ka hindi pinapapasok sa trabaho. Kung hindi papatunayan ng employer mo na may legal na basihan ang hindi pagpapasok kayo sa trabaho, yan ay magiging isang illegal dismissal.
So, ganun lang yung gagawin kapag ka nalagay ka sa ganyang sitwasyon bilang complainant sa isang kaso na napakahirap na naman kasi kung ganang verbal lang ang hawak mo kasi alam mo sa labor, mahirap patunayan dyan ang laway. Sa labor, maganda dyan, papel, hindi lang laway. Kasi ang laway, mahirap yan paniwalaan. Tandaan na lang ninyo yan. Marami actually yung mga ganyang sitwasyon ng mga empleyado, hindi nila alam kung anong gagawin. So, at least, na-share ko sa inyo yung mga pwedeng gawin para hindi na kayo maligaw. Malagay man kayo sa ganyang sitwasyon. So, ulitin ko lang ang mga steps. Kung hindi ka pinapasok sa gate, i-text mo or chat mo ang supervisor mo. Tanungin mo kung totoo ba kung hindi ka na nga pinapapasok ng boss mo sa gate. Kasi kung huwag ka na raw pumasok sa trabaho. Kung kumpirma, ebidensya na yun. Text or chat. I-print out mo yun. Hanap ka ng computer shop, ipaprint mo yung chat ninyo. Kaya yung text conversation ninyo ng visor mo. Tapos, punta ka sa barangay, panggitin mo na hindi ka na nga pinapapasok. Ipalagbok mo, parang barangay blatter ang mangyayari sa'yo dyan. So pag blatter mo sa barangay, ipa-photocopy mo yung logbook na kung saan nakasulat yung reklamo mo dun. Kung walang photocopy, pwede na yan picturean. Ang picture na yan, ipaprint mo yan sa computer shop. Picture ng logbook. Tapos, kung magagawa mo pa, videohan mo yung sarili mo na nandun ka nga sa gate ng kumpanya na hindi ka pinapapasok. Tapos, yung barangay tanod, o kaya kagawad, o kaya kapitan, pasamahin mo sa'yo para makita nila, makumpirma nila na talagang hindi ka lang pinapapasok ang employer mo sa trabaho. So, ma-confirm nila na totoo nga yung reklamo mo. At ma-issuehan ka nila ng kopya ng logbook. So, yan lang guys. I hope nakatulong ako sa inyo. Kung sakaling malagay man kayo sa ganyang sitwasyon, alam na ninyo yung inyong gagawin. Alam nyo kasi, wala namang problema na magtanggal ng empleyado yung employer. No? Pero, kasi yan, may proseso na dapat sundin. So, ang masama dyan, kung ang employer, hindi sinusunod ang tamang proseso. Kasi yung mga ganyang basta na lang hindi ka pinapapasok, ayaw lang ng employer yan na magkaroon ng accountability. Parang patay mali siya na pagtanggal ba. So, walang sulat, walang kung ano man para iwas ng responsibilidad. Iwas po sa iba. So, yan ang mga kadalasan style. Lalo na yung mga employer na medyo masama ang ugali. Kaya yan ang mga pwede namang gawin. Kasi sa labor, mahirap talaga na wala kang patunay dyan. Lugi-lugi ka. Lalo pa pag ikaw yung nagreklamo, dahil ikaw dapat ang magpatunay na tinanggal ka. Bago pa ninyo pag-usapan kung legal ba o hindi ang pagtanggal sa iyo. So, guys, kung may question kayo,
mag-comment na lang kayo dito sa video na to. Tapos, mag-subscribe na rin kayo. Para pag meron tayo mga bagong video, ma-notify kayo at panood nyo agad. Baka sakaling sa ganyang pagkakataon kayo, kahit paano makatulong itong mga videos ko sa inyo.